sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Administrasyong Marcos nananatiling alalahanin ng patuloy na inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin na siya umanong magpapabagal sa economic growth ng Pilipinas sa 2023. Hataw Balita. Gunman na nakapatay kay Percy Lapid sumuko na. DOJ uusisain sa Bucor ang pahayag ng Lapid Slay suspect. Hataw Balita. Water concessionaires humihirit ng taas singil. Hataw Balita. 81 Omicron XBB subvariant na detect sa Pilipinas. Hataw Balita. Magkakasunod na aksidente sa Caloocan City at Cavite, tinulungan ng UNTV News and Rescue. Hataw Balita. At tikman mga pagkain Pinoy na patok sa mga turista sa Lake Cebu, South Cotabato. Mamaya po yan sa ating Patikim Probinsya. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, nananatiling alalahanin ng Administrasyong Marcos ang patuloy na inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, kung saan hindi lamang ang Pilipinas ang nakakaranas nito kundi ang ibang mga bansa. Epekto kasi ito ng Russia-Ukraine conflict, monetary policy ng Estados Unidos at pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ayon kay NEDA Director General at Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, maaaring makapagpabagal ito ng takbo ng ekonomiya ng bansa sa taong 2023. Narito po at pakinggan natin ang naging pahayag ni NEDA Director Secretary Arsenio Balisacan. We expect the rise in inflation to be temporary, as it is expected to slow down and return to the medium-term target of 2 to 4%. Sa Twitter post ni Pangulong Marcos Jr., tinalakayan niya sa pulong ang policy direction ng pamahalaan sa buong taon hanggang sa first quarter ng 2023. At prioridad pa rin anya ang inflation habang itutuloy ng pamahalaan ang paggamit ng interest rates upang maibsan ang epekto nito. Bagamat mahina ang piso kontra dolyar, ayon sa Pangulo, maganda pa rin ang lagay ng bansa pagdating sa inflation kumpara sa ibang mga bansa. Ayon kay Secretary Balisacan, may nakahanda namang hakbang ang pamahalaan upang matulungan ang mga apektadong sektor sa patuloy na pagtaas presyo ng mga bilihin. Balikan po nating muli ang ilan pa sa mga naging pahayag NEDA Director Secretary Balisacan. Yes, the intention is to address this inflation, particularly providing assistance to the most vulnerable and poverty groups by continuing the subsidy programs. Hataw Balita. Sumuko na sa Philippine National Police ang bumaril sa komentaristang si Percy Lapid. Takot sa kanyang kaligtasan at konsensya ang nagtulak kay Joel Estorial upang sumurrender sa otoridad. Si Estorial ang sinasabing gunman na nakapatay kay Percy Lapid. Aniya may dalawa pa siyang kasama nang isagawa ang krimen. Narito po at pakinggan natin ang naging salaysay ni Joel Estoria. Natakot po ako. Tsaka nakonsensya po sa paggawa kaya Percy Lapid po. Sino nag-utos sa'yo? Galing po sa loob, sir. Sa Bilibid po. Okay, sino mga kasama mo? Sa Israel po, Di Makulangan at si Edmond Di Makulangan at si Orle po. Hindi ko po alam ang tunay niyang apelyido. Kasi po, sir, yung namin po doon usapan, kung sino po ang matapat doon sa kay Percy po, siya po ang babaril. Nagkataon po, natapat sa akin. Sabi naman po, pag hindi ko binaril, ako po ang papatayin. Kaya na binaril ko na po si Percy.
Ipinahayag din ito na nasa loob umano ng New Bilibid Prisons ang kontak ng nagngangalang Orly na nagbigay ng utos sa kanila kapalit ng mahigit kalahating milyong piso. Nilinaw din ito na kusa ang kanyang pagsuko at walang sinuman na pumilit sa kanyang lumantad. Balikan po natin ang naging pahayag ni Joel Estoria. Magkano binayad sa'yo? 550 po. 1,000 po. 550,000 sa'yo lang o sa buong team mo? Ilan ba kayong team? Sa lahat na po. Kasama po yung sa loob, bali 6. So, 6 kayo, 550,000 ang binayad. Opo. So, may natanggap ka bang pera pagkatapos? Opo. Inulog po sa bank account ko po, sa BDO. Kasi po sir, natihati namin po. 140 po sir. Magkano? 140. Sana po mapatawad po ako nila. Hindi ko naman kagustuhan yun. Nadala lang po ako ng Pinilit ka bang gawin itong statement na ito? Andiyan ang media o pinilit ka ba? May pumilit pa sa'yo? Wala po. Kusa po akong po. Nung sumurrender ka, paano ka sumurrender? May tumulong po sa akin isang tao na may kilala po siya ng pulis. Doon po ako dinala. Walang pumipilit, walang namember sa'yo? Wala po. Bukod sa pag-amin ni Estorial, sinabi ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na may mga patunay ang PNP na ito talaga ang gunman. Narito naman ang naging pahayag ni DILG Secretary Benhur Abalos. Ang tanong ng publiko, totoo ba yung sumuko na yan o is he just a fall guy? Okay. Hindi po, siya talaga. Hindi niya lang inamin because the gun itself would match the slug. Nag-match yung ballistics. Number 1. Number 2, yung mga damit na pinunit-punit niya. No? Nandun pa rin talagang damit niya po ito. Hindi pa naman maibigay ng pulisya ang detalye kung sino ang master at kung ano ang motibo sa pagpaslang. Pag-aaralan pa rin ng DILG kung kanino mapupunta ang 6.5 million pesos na reward money dahil sa pagsuko ng suspect. Panawagan ni Secretary Abalos sa publiko, tulungan ang PNP para matunton ang magkapatid na di makulangan at ang nagngangalang Orly. Hataw Balita. Hihingi ng report si Justice Secretary Crispin Remulla kay Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag kaugnay sa sinasabing nasa loob ng New Bilibid Prisons ang umano'y mastermind sa pagpatay kay Percy Lapid. Nais alamin ni Secretary Remulla kung totoo ito at ilantad ang katotohanan kung may ganitong nangyayari sa NBP. Kausapin din anya si DILG Secretary Benhur Abalos para lalo pang malinawan sa issue ng pagsuko ng suspect. Narito po ang ilan sa mga naging pahayag ni DOJ Secretary Boying Remulla. Ngayon ko lang nalaman yan. I just found out now. Immediately after this meeting, I will tell him to give me a report on this if he has any knowledge already. Because what the gunman said and what the DG knows, we do not know if they're the same. We cannot presume that. Hataw Balita. Nananawagan si Senator Ramon Bong Revilla Jr. na huwag munang isara ng Philippine National Police ang kaso ng pagpaslang sa mamahayag na si Percy Lapid matapos na sumuko ang umano'y gunman kahapon. Nananawagan din ang senador na imbestigahan ang sinasabi ng sumukong suspect na loob umano ng New Bilibid Prison ang ginawa ang plano ng pagpatay. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Sumuko na sa pulisya kahapon ang suspect na si Joel Estorial, ang manay gunman sa pagpatay sa mamamahayag na si Percival Mabasa o Percy Lapid. Ngunit nangangamba si Senator Ramon Bong Revilla Jr. na bunsod ng pagsuko nito ay isara na ng Philippine National Police ang kaso dahil ayon anya sa PNP manual, ikinokonsiderang case solve ang isang kaso kung natukoy na ang salarin. May sapat na ebidensya para ito ay makasuhan. Nasa kustodiya na nila ang isang salarin o ang isang salarin ay nauna nang nasampahan ng kaso bago pa man ito humarap sa prosecutor's office o korte para sa kaukulang hatol nito. Ayon pa sa senador, hindi pa rin anya maaaring ikonsiderang nalutas na ito dahil nananatiling at large pa ang kasama nito at hindi pa rin natutukoy ang umano'y mastermind sa krimen.
Isang resolusyon naman ang inihain ni Revilla na kung saan inaatasan ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na magsagawa ng investigasyon sa sinasabing pahayag ng suspect na si Estorial na kung saan ginawa umano sa loob ng New Bilibid Prison ang plano ng pagpatay sa mamamahayag. Ayon naman sa Bureau of Corrections, hindi na nila bago para sa kanila ang mga ganitong pahayag o alegasyon. Nakasisiguro rin ang Bucor na mga pulisiya nito sa NBP ay naisa sa katuparan upang maiwasan ang isang person deprived of liberty na masangkot sa isang krimen. Dagdag pa ng Bucor, mali rin nila na ang isang bilanggo ay magkakaroon pa ng komunikasyon sa mga kasabwat nito upang makagawa ng krimen sa labas. Naging mariing pahayag na hindi nila ito kinukonsinte. Bukas rin ang Bucor sa gagawing pagtatanong at ipinag-utos na rin ng Secretary of Justice ang malalimang investigasyon sa pakikipagtulungan ng PNP upang matukoy ang pinanggalingan ng alegasyon ng sumukong sospek. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita. Humihirit ng taas singil ang ilang water concessionaires sa harap ng tumataas na presyo ng mga bilihin. Ang Manila humihirit ng 19 pesos 25 centavos hanggang 20 pesos 37 centavos kada cubic meter rate adjustment na uutay-utayin sa loob ng 4 na taon. Malaki ang bugso ng taas singil sa unang taon na nasa 8 pesos 4 centavos kada cubic meter dahil sa tariff adjustment na dala ng pagtigil ng mga disconnection. Pangako naman ng Manila Water na 181 billion pesos ang gagastusin nila sa mga proyekto na magpapaganda ng mga serbisyo. Sa susunod na linggo naman malalaman kung magkano ang hirit na dagdag ng Maynilad. Pero sa huli, ang MWSS Board ang magpapasya kung ano ang magiging aktwal na dagdag singil sa tubig sa Enero. Hataw Balita. Nagbigay na ng dagdag na alokasyon ng NWRB para sa supply ng tubig sa Metro Manila mula sa Angat Dam. Pero pinagpapaliwanag pa rin ng MWSS ang Maynilad kung bakit may schedule pa rin ito ng water interruption. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Nito lamang October 12 ay itinaas na nila sa 48 cubic meters per second mula sa 46 cubic meter per second ang pinapakawalan nilang tubig mula sa Angat Dam ayon sa National Water Resources Board o NWRB. Ito ay tugon sa kahilingan ng Maynilad matapos na kumaunti ang nakukuha nilang supply ng tubig mula sa Ipo Dam. Nagresulta ito ng mas mahabang water service interruption noong nakaraang linggo. Pero ayon sa Maynilad, naibalik na nila sa dating schedule ang haba ng mga oras na walang tubig matapos madagdagan ang kanilang supply. So naramdaman na natin yung increased releases at ang nangyari dahil na-improve na nga yung elevation sa Ipo, we were able to revert back to the original off-peak interruption schedule. Paliwanag pa ng Maynilad, ang pagpapatupad ng water interruption ay para mabigyan ng oras na mapuno ang kanilang mga imbakan ng tubig at may magamit sa oras na mataas ang demand ng tubig. Nawawalan nila ng supply ng tubig dakong alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, kung saan karamihan sa mga customer ay natutulog at hindi naman gumagamit ng tubig. Nasa 700,000 koneksyon ng tubig nila ang apektado ng water interruptions pero hindi naman buong magdamag ito. Pero ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o NWSS, dapat pa ring magpaliwanag ang Maynilad kung bakit hindi 24 oras ang kanilang serbisyo sa pagbibigay ng supply ng tubig. We want to ask them why, despite the fact that they were given additional allocation, why they're still continuing water service interruption. Ayon sa Maynilad, may itinatayo na silang karagdagang treatment plant kung saan sa Laguna Lake kukunin ng tubig. Pero kailangan na rin nila ng iba pang mapagkukunan ng supply ng tubig bukod sa Angat Dam. We need another long-term source dahil patuloy pa rin na lumalaki ang populasyon at yung ating existing sources na apektuhan na yan ang epekto ng climate change. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Nagsimula ng magbenta ng mas murang asukal ang Sugar Regulatory Administration sa kanilang mga tindahan para makatipid ang mga
consumer habang mataas pa rin ang retail price nito. Sa ngayon ay mahigit sa 100 piso pa rin ang presyo ng refined o puting asukal sa mga palengke sa Metro Manila. Pero base sa isang pahayag ng DA, pumayag ang mga trader na 10% ng mga huling inaprubahang aangkating asukal ay ibebenta sa merkado sa halagang 70 pesos lamang kada kilo. Gayunman, limitado lamang sa 3 kilo ang mabibiling asukal ng bawat customer sa Sugar Regulatory Administration Office at ayon sa Department of Agriculture, pinag-aaralan din nila na mabigyan ng mas murang supply ang mga retailer. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, may mga dumating na sa 150,000 metric tons ng puting asukal na inaprobahang angkating Pilipinas at hanggang sa November 15 ang deadline ng pagdating ng mga ito. Ayon kay Agriculture spokesperson Christine Evangelista, mag-iikot sila sa barangay para mas maabot ang mas maraming mga consumer. Pakinggan natin na naging pahayag ni DA spokesperson ASEC Christine Evangelista. Yan po ngayon ay inaalis namin ang finalization ng rollout. No? So within the week, we will know if the sugar at 70 pesos will be sold already by this weekend sa ating mga siwa o deal. Ayon naman sa isang grupo ng mga producer ng asukal, dapat ay lagyan ang suggested retail price ang asukal pero mas mataas ng kaunti sa gawa sa bansa. Pakinggan po natin na naging pahayag naman ni United Sugar Producers Federation President Manuel Lamata. Yung imported po, highly subsidized yan sa mga countries nila. Like for example, no, Australia and Thailand. Pero dapat tayo dito, no, yung local. Dapat din may SRP tayo kasi sobra-sobra naman itong ginagawa ng mga trader. Dapat lalaro siya sa 80, 85 pesos. Okay na yan po. Pinasalamatan naman ng grupo ang Bureau of Customs sa pagkakasabat ng 76 na container ng smuggled na asukal nito lamang Lunes. Hataw Balita. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang October 31 bilang special non-working holiday. Ayon kay Office of the Press Secretary OIC Yusek Chaloy Garafil, nais ni Pangulong Marcos Jr. na mas mapahaba pa ang oras ng pagbabakasyon ng pamilya Pilipino. Narito po at atin ang naging pahayag ni Office of the Press Secretary OIC Yusek Chaloy Garafil. The President has already signed the proclamation declaring October 31 as a special non-working holiday. Para na din po mas marami pong tayong time kasama ng ating pamilya at para ma-promote na din po ang ating local tourism. Hataw Balita. Kahit pa inaprubahan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang 12 pesos na minimum fare sa jeep para sa ilang transport group, ito natugunan na madagdagan ang kita ng mga driver sa muli na naman pagtaas ng presyo ng petrolyo, partikular na ang diesel. Sa nagdaang 2 linggo, halos 10 piso na naman ang nadagdag dito. Bunso dito, muling naghain ng petisyon ang Pasang Mazda, Alliance of Transport Operators and Drivers Associations of the Philippines at Alliance of Concerned Transport Organizations para humiling sa LTFRB ng surge fee o dagdag pasahe kapag rush hour. Nais ng mga ito na magdagdag ng piso sa kada kilometrong biyahe sa mga public utility jeep at 2 piso naman sa mga pampublikong bus. Ngunit ipapataw lamang ito kapag rush hour o mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Narito po naging pahayag ni Pasang Mazda National President Roberto Martin. Sa LTFRB, natanggap na nila noong Biyernes ang petisyon ng mga transport group. Batay sa kanilang opisyal na pahayag, magkakaroon ng inflationary effect o magiging dahilan ang pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo ang panibagong dagdag pasahe na hinihingi ng mga transport group. Pero isasantabi muna nila ito upang pag-aralan ng mga puntong nais ilatag ng mga petitioner. Ayon naman sa ilang mga jeepney driver, malaki na talaga
ang nababawas sa kanilang kita bunsod ng pagtaas ng diesel. Pero kung silang tatanungin, ayaw sana nilang gawing solusyon ang pagtataas ng pasahe dahil labis na maapektuhan dito ang mga pasahero. Narito po naging pahayag ng ilang jeepney driver. Kaunti na lang natitira 400, yun. 500, sa makakarating yung 500, di ba? Doon pumapasok sa sa krudo Meron din, kaya nga lang hindi sapat para sa pangangailangan, lalo kung lahat ibinabayaran, nangungupahan ka ng bahay, nag-aaral yung mga anak mo, asawa mo walang trabaho, sa'yo lang din umaasa, mahirap. Yung pagtaas ng pamasahe, hindi naman sa amin hindi namin gusto mong ang lang namin, bumaba ang diesel. Kasi sa pagtaas ng pamasahe, kawawa naman yung mga commuters. Ang ibang mga pasahero naman, sinabing kahit ang dagdag na piso sa pamasahe ay malaking kabawasan na rin lalo sa araw-araw na kinakailangang mamasahe. Narito naman ang ilan sa mga naging pahayag ng mga commuter. Madadagdagan na naman ng another piso. Siyempre, pag pinagsama-sama mo yun sa isang buwan, malaking bagay din yun. Sobrang kawawa, siyempre. Lalo ngayon, hindi pa naman tumataas yung sweldo ng mga tas mataas pa yung bilihin. Talagang kawawa. Bali kasi katataas lang ng 12 pesos, tas tumaas din naman kasi yung baboy, lahat ng pamilihin. So halos wala nang matitira sa sinasahod. Hataw Balita. Nasa 100,000 pasahero ang inaasahang dadagsa sa Davao City Overland Transport Terminal sa katapusan ng Oktubre hanggang sa mga unang araw na susunod na buwan. Magpapakalat naman ng 300 security personnel ang Davao City Police Office sa mga sementeryo para magbantay ng seguridad. Si Lucilio Ren, humahataw. Hataw Balita. Umaapila ang pamunuan ng Davao City Overland Transport Terminal o DICOT sa mga pasahero ng bus sa darating na long holiday na agahan ang pagpunta upang maiwasan ang dagsa ng mga tao. Ako, the DICOT management, taga-apilar sa ato ang mga pasahero nga kung mahimo. Musayo-sayo yun sila og arimam, no? Dili sila mag 11th hour. Ilabi na kining atong mga senior citizen, PWD, mga nanay nga na mga bata, mga buntis. Inaasahan ng DICOT management na aabot sa 100,000 ang mga pasahero sa katapusan ng Oktubre hanggang sa mga unang araw ng susunod na buwan. Mas mataas ito ng 25% kumpara sa 75,000 daily average passengers sa kaparehong panahon bago tumama ang pandemya. The more ko nga ga-expect karon og daghan nga pasahero tungod kay wala kayo nila na duaw ang ilahang mga relatives nga naa sa mga provinces, no, because of the restrictions. Ayon sa Davao City Police Office o DCPO, magdadagdag sila ng mga pulis at police auxiliaries sa terminal, Davao City International Airport at iba pang vital installations sa lungsod. Dadagdagan din ang mga traffic enforcers sa mga kalsada. 340 security personnel naman ang ide-deploy sa mga sementeryo para magbantay ng seguridad. Bukas ang mga public cemetery sa Davao City mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. May kalayaan naman ang mga private cemeteries na magtakda ng sarili nilang schedule sa pagbubukas at pagsasara basta't bawal ang overnight. Wala gi-allow sa City Government of Davao ang kaning pag-overnight. So, nagihapon tayo iginapatuman ng mga do's and don'ts. Paalala ng DCPO sa mga pupunta sa sementeryo, bawal ang pagdadala ng backpack, pagsusuot ng jacket, pagsusugal, at pagpapatugtog ng malakas. Hindi rin pahihintulutan ang pagdadala ng nakalalasing na inumin at matutulis na bagay. Ayon sa DCPO, mananatili ang mga security personnel na ide-deploy sa mga sementeryo kahit pa pagkatapos ng November 2 basta't marami pa ring mga tao na bumibisita. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lucilio Ren, humahataw. Hataw Balita. Papalitan na ng Department of Health ang government online database na One Health Pass ng bagong electronic arrival card o e-arrival card.
Ayon kay DOH Officer Maria Rosario Berhere, natalakay sa pagpupulong ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases na palitan ng One Health Pass dahil sa mga reklamo na natatanggap mula sa mga biyahero. Ang paggamit ng One Health Pass ay sinimulang ipatupad noong 2021 upang magkaroon ng centralized database ang pamahalaan pumapasok at lumalabas sa bansa. Pero sa dami ng hinihinging requirements at sa prosesong kailangang pagdaanan para ma-verify ang One Health Pass, nagre-reklamo na ang mga pasahero. Lain pa rin sa e-arrival card na makuha ang travel details at vaccination status ng mga pasahero. Pero ng One Health Pass, mas kakaunti na lang ng mga datos ang hihingin. Ayon kay Berhere, nakikipag-ugnayan na sila sa ibang ahensya ng pamahalaan para masiguro ang data privacy ng mga pasahero. Hataw Balita. Nakapagtala ang Pilipinas ng 81 kaso ng Omicron XBB subvariant. Ayon sa Department of Health, ang mga kaso ay na-detect sa Eastern Visayas at Davao Region. 70 sa mga kaso ay gumaling na, 8 ang sumasailalim pa sa isolation at 3 ang binibirika pa. Wala pa namang nasasawi dahil sa Omicron XBB subvariant. Ang bagong subvariant ay pinagsamang BA.2.10.1 sublineage at BA.2.75 sublineage. Una itong na-detect sa Bangladesh at Singapore. Batay sa preliminary studies, kumpara sa BA.5, ang XBB ay mataas ang immune evasion ability o kakayahan na umiwas sa proteksyon na ibinibigay ng bakuna. Ayon kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Berhere, ang Omicron XBB subvariant ang dahilan ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Singapore at ibang mga bansa. Pero ayon naman umano sa Singapore Ministry of Health, walang sapat na ebidensya na makapagsasabi na magdudulot o nagdudulot ito ng mas malubhang sakit. Hataw Balita. Hoy, nakapagtala rin ang bansa ng 193 cases ng XBC variant sa 10 rehiyon sa bansa. Kabilang sa mga ito ay ang Cagayan, Bali, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Davao Region, Soc-Sargen, Tillera Administrative Region, Caraga, Bangsamoro Region at National Capital Region. Sa 193 cases, 5 na ang mga nasawi. 176 ang mga gumaling na, 3 ang sumasailalim sa isolation, habang ang iba ay bineberipika pa ang status. Ang XBC variant ay recombinant ng Delta at BA.2 subvariant, pero wala pang sapat na datos na makapagpapatunay na nakapagdulot ito ng mas malalang impeksyon. Sa ngayon, ayaw pang magdeklara ng DOH na may community transmission ng XBC variant at Omicron XBB subvariant Pinas, dahil nila wala pang sapat na ebidensya para ito ay ideklara. Wala pa rin nakikitang dahilan ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases upang maghigpit ng border restrictions. Hataw Balita. Sa ibang balita, nilinaw ng Department of Education na hindi pa pinal ang pagtanggal sa mother tongue bilang subject. Ito ay habang hindi pa inilalabas ang final curriculum para sa kinder hanggang grades 10 program. Sinabi ni DepEd spokesperson at Sir Michael Powa ang pahayag matapos sabihin ni Education Undersecretary Ipimako Dinsing III na tatanggalin na ng kagawaran ang 50 minutes na mother tongue subject sa grades 1 to 3 para ma-decongest ang kasalukuyang curriculum. Pero ayon kay Powa, nasa proseso pa ang DepEd sa pagkonsulta sa mga stakeholders sa pagrepaso sa K-12, K-10 curriculum. Sa ating ulat panahon ngayon, isang low pressure area po ang minomonitor ng Pag-asa. Huli itong namataan sa layong 1,085 km silangan ng Northern Luzon. Ganun pa man, mababa ang tsansa na ito'y maging ganap na
Samantala, asahan ngayong araw ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat sa Batanes at Babuyan Islands dahil sa shearline. Mag-ingat po sa mga posibleng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa malalakas na pag-ulan. May tsansa rin po ng pulupulong mga pag-ulan at thunderstorms sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms. Sa lagay po ng ating karagatan, umiiral pa rin ang gale warning sa seaboards ng Northern Luzon. Kasama rito ang Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Delikado para sa mga mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat ang kumalaot sa mga nabanggit na lugar. Ang araw po ay sisikat alas 5:48 umaga. Huwag po nating kalimutang manalangin sa Diyos na siya nating pananggalang sa lahat ng panahon. Lagi po nating tandaan sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Ingat, tasakbahay. Nakatanggap ng 5,000 piso na financial assistance mula sa Department of Agriculture ang nasa 700 magsasaka sa bayan ng Kapalonga, Camarines Norte noong October 15. Ang nasabing tulong ay pinamamahagi sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance sa mga nakarehistrong miyembro na may sinasakang nasa kalahati hanggang 2 hektarya ng lupa. Laking pasasalamat naman mga benepisyaryo dahil anila malaking tulong sa kanila ito dahil sa tumaas na presyo ng farm inputs sa mga pamilihan. Hataw Balita. Public service announcement po, in-extend ng University Philippine System ang pagpapasa ng application requirement ito hanggang sa Sabado, October 22, 2022. Para makapag-apply, pumunta lang sa official website ng UP sa upadmissionsonline.up.edu.ph. Maaaring mag-inquire sa official help desk ng UP Office of Admissions via messenger room o chat mula Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Hataw Balita. Umabot sa mahigit 25,000 establishment sa Pampanga ang nagbukas sa pagnenegosyo ayon sa Department of Trade and Industry. Si Leslie Widem humahataw. Hataw Balita. Nag-aral at ngayon ay nagtuturo ng Business Administration si Ginang Maria Lutgarda Manuela Punay mula sa Mabalacat City, Pampanga. So I teach business. Nakatapos po ako, parang ang tagal kong inaral ang business, 11 years. Minaster ko siya and natapos ko po yung pagdodoktor ng Business Administration. So marami po akong mga naging estudyante na tinuturuan ko po magnegosyo. And naisip ko, bakit hindi ko pakinggan yung sarili ko at gawin ko rin. Kaya naman sinimulan nito ang kanyang business noong March 2022 at siya na ngayon ang nagmamay-ari ng kanyang negosyo. Ayon kay Ginang Lutgarda, malaki ang naitulong sa kanya ng Department of Trade and Industry upang makilala at lumago ang kanilang negosyo. Napakalaking tulong po ng DTI. Unang-una, nag-provide sila ng market para sa amin. Yan ang problema ng mga negosyante. Ang daming negosyante, magaganda yung produkto, ang hirap kung saan ibebenta. So, marami po silang free bazaar sa mall and yung mga webinars and lahat yan, mga trainings. And recently, binigyan kami ng libreng designer. Isa lamang si Ginang Lutgarda sa mahigit 25 negosyo na nagbukas ngayong taon. Ayon sa ulat ng Department of Trade and Industry sa Pampanga, simula March 2020 hanggang June 2022 ay abot na sa mahigit 25,000 mga establishmento ang nagbukas sa Pampanga. Mas mataas ito kumpara sa 7,559 na nagsara naman sa kaparehong taon. We were able to make use of the different platforms online para po makapag-market sila ng kanilang mga produkto. Dumami din po yung support na services in terms of logistics. So biglang dumami yung ating mga companies for deliveries kasi nagkaroon ng maraming demand for the logistics support po natin because of the online transaction. Ayon sa DTI, ilan sa mga patok na negosyo ngayon sa probinsya ay mga pagkain dahil itinuturing na culinary capital of the Philippines ang Pampanga, pati na ang mga handicraft products.
Nandito tayo ngayon sa auto showroom ng Department of Trade and Industry Region 3. At alam nyo ba na ang ilan sa mga produkto na pinakikilala nila dito ay mula pa sa ating mga magsasaka at sa mga persons deprived of liberty? Gaya na lamang nitong gabi chips at cashew nuts na gawa pa ng ating mga magsasaka. At itong placemat na hinabi ng mga persons deprived of liberty mula sa Tarlac. Samantala, inaaniya naman ng DTI ang ating mga kababayan na makilahok sa ika-24th Likha Trade Fair sa October 26 to 30, 2022 sa SM Mega Mall. Ito ay magkakaroon ng 148 na micro, small, and medium enterprises galing sa Central Luzon, galing sa 7 probinsya natin, at sila ay magpapakita ng mga kalidad ng mga produkto galing sa iba't ibang probinsya. Showcase yan ng ating mga pagtulong sa ating mga MSMEs sa nakalipas na taon. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hataw Balita. Price freeze sa mga pangunahing bilihin sa bayan ng Macabebe at Candaba sa Pampanga mananatili hanggang sa Nobyembre. Si Alexandra Velarde, humahataw. Hataw Balita. Sinabi ng Department of Trade and Industry o DTI Pampanga na mananatili ang ipinapatupad na price freeze sa mga basic commodities sa bayan ng Macabebe at Candaba. Hanggang ngayon kasi ay nasa ilalim pa rin ng state of calamity ang dalawang bayan bunsod ng nagdaang bagyong Karding. Layo ng DTI na maprotektahan ang mga consumer laban sa mga mapagsamantalang negosyante sa panahon ng kalamidad. Tatagal ng 60 araw ang price freeze sa bayan ng Macabebe mula September 27 hanggang November 25. At sa bayan ng Candaba naman ay mula September 28 hanggang November 26, 2022. 60 days po yon unless i-lift po ng munisipyo na stop na niya, pero 60 days po naka-freeze ang prices on a certain municipality na declare ng state of calamity. Samantala, umabot naman sa 10 mga establishmento sa Pampanga ang nahulihan ng paglabag ng DTI. 3 hardware at 7 repair shop sa Pampanga ang na-penalize matapos mahulihan ng paglabag ng DTI sa nagdaang buwan ng Setyembre. So ang DTI po ay nakapag-penalize siya ng 3 hardware, nakapag-penalize po siya ng 7 repair shops, at nagkaroon po tayo ng destruction ng deformed bars ito pong taon na ito. Ang mga lugar na nahulihan na nagtitinda ng mga substandard materials ay ang Angeles, Mabalacat, Magalang at San Fernando, Pampanga. Uncertified deformed steel bars at electric blenders ang nahuli sa mga nasabing tindahan na isinailalim sa destruction of violative mandatory materials kung saan tuluyang sisirain ng mga uncertified products upang hindi na maibenta muli sa merkado. Mahigpit ring binabantayan ng DTI ang mga establishments na nagtataas ng presyo sa kanilang mga produkto na taliwas sa inilabas na suggested retail prices ng DTI. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Alexandra Velarde, humahataw. Hataw Balita. Nasa 73% ng tapos ang konstruksyon ng LRT1 Cavite Extension, kasama na rito ang paglalagay ng mga riles at electromechanical works. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita. Unti-unti nang natatapos ng Light Rail Manila Corporation o LRMC ang konstruksyon ng LRT Line 1 Cavite Extension. Ayon sa LRMC, umabot na sa 73% ang overall progress na naturang proyekto. Kabilang dito ang electromechanical works gaya ng paglalagay ng riles, installation ng electrical system, at konstruksyon ng 5 additional stations sa Redemptoris, MIA, PITX Asia World, Ninoy Aquino at Dr. Santos. Target naman itong maging operational sa susunod na taon na kung saan inaasahan na kayang magsakay na nasa 800,000 mga pasahero kada araw. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita. Bayan ng Santa Ana at bayan ng Santa Praxedes sa probinsya ng Cagayan nasa state of calamity na dahil sa iniwang pinsala ng bagyong Nene. Si Christian Lopez, humahataw.
Hataw Balita. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Santa Ana at Santa Praxedes sa Cagayan Province, bunsod ng iniwang pinsala ng bagyong Neneng sa probinsya. Batay sa Cagayan Provincial Information Office, umabot na sa 9,713,280 ang halaga ng nasira dahil sa bagyong Neneng sa Santa Ana. Kabilang na ang mga nasirang pananim na umabot sa 6,423,200, ang pananim na mais na nasa 767,000, sa fishery 1,599,780 at sa livestock at poultry 923,300, habang nasa 805 na pamilya o katumbas sa 3,757 individual ang naapektuhan ng mga pagbaha. Samantala, batay sa datos ng MDRRMO Santa Praxedes, nasa 59,620,000 ang nasirang infrastruktura, 579,150 sa palay at 100,530 sa pananim ang nasira sa Santa Praxedes, kung saan 1,203 na pamilya ang naapektuhan o katumbas ng 3,616 individual ang nakaranas ng mga pagbaha. Sa ilalim ng state of calamity, walang pagtaas ng presyo sa mga basic commodities sa naturang bayan. Maaari rin gamitin ng LGU ang calamity fund para sa mga apektadong residente. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Christian Lopez, humahataw! Hataw Balita. Mabot na sa mahigit 100 na bata ang naitalang under monitoring ng hand, foot, and mouth disease sa bayan ng San Pascual sa lalawigan ng Batangas. Si Harry Ilagan, humahataw. Hataw Balita. Sa inilabas na tala ng Rural Health Unit kahapon, umakyat na sa 15 barangay ang mayroong kaso ng suspected hand, foot, and mouth disease sa San Pascual, Batangas. Kasama ang mga barangay ng Sambat, Luok ni Kapitan, Antipolo, Natunuan North na may matataas na kaso. Ayon sa RHU San Pascual, nasa 49 unsuspected cases at karamihan sa mga batang nakitaan ng sintomas ng sakit ay mga mag-aaral sa isang daycare. Sa ngayon ay wala pa rin kumpirmadong nagpositibo sa nasabing sakit at hinihintay pa ang resulta ng confirmatory test ng Department of Health o DOH. Patuloy din ang isinasagawang disinfection at community health education campaign ng LGU, katulong ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, kagawaran ng kalusugan at kagawaran ng edukasyon sa mga apektadong barangay. Mulit-muli nagpapaalaala ang mga otoridad na panatilihing malinis ang kapaligiran, maghugas ng kamay at palaging magsuot ng face mask upang hindi mahawa sa sakit. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hari Ilagan, humahataw! Hataw Balita. Public Employment Service Office sa Baguio City target bukas ng mas maraming job opportunity sa mga susunod na buwan. Si Marvin Calas, humahataw! Hataw Balita. Inaasahang makapagbukas pa ng mas maraming trabaho ang Baguio City Public Employment Service Office o PESO sa mga susunod na buwan. Kasunod ito ng inaasahang pagdagsa ng mga turista sa City of Pines ngayong holiday season. Kaakibat kasi nito ang pangangailangan ng mas maraming job opportunity sa lungsod upang matugunan ang pangangailangan sa manpower ng mga business establishments. This is one of the measures being implemented to help address the lack of manpower now that businesses are trying to reopen. So every day there's a job fair actually going on. Why? Because at our office, we have an active vacancy list posted at our bulletin board. Ayon sa PESO, malaki ang papel ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang private company sa lungsod upang makapagbukas ang lokal na pamahalaan ng mas maraming job fair. Sa pamamagitan ng ganitong mga job fair, nabibigyan ng oportunidad na makapagtrabaho ang ating mga kababayan dito sa Baguio. Bahagi ito ng programa ng lokal na pamahalaan para makabangon ang ekonomiya ng lungsod sa naging epekto ng pandemya. We would like to see more vacancies coming in. We are expecting certain
private companies to sponsor certain job fairs, because when it comes to the city, there are only about 3 mandated job fairs. One in honor of Labor Day, one in honor of the city's Charter Day, and another in honor of our Independence Day celebration. Isa si Apple sa mga aplikante sa mall-wide job fair na isinagawa kahapon. Sinamantalaan niya nito ang oportunidad na makapag-apply, lalo't fresh graduate lang siya nitong Setyembre. Malaking tulong na to. Siyempre, galing tayo sa pandemic, madaming naghahanap ng trabaho. Big opportunity to para sa akin. Kasi first time talaga. I very much appreciate this kasi may mga old school na gaya ko. Iba mostly kasi puro online yung mga applications. Sana tuloy-tuloy na ito, mabibigyan ng opportunities lahat. Sana lahat ng tao may work, hindi naghihirap. Bukas din para sa mga kalapit na probinsya ang isinasagawang job fair ng lungsod gaya ng Blist Area o ang Baguio, La Trinidad, Itogon, Sablan, Tuba at Tublay. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marvin Calas, humahataw. Hataw Balita. Binigyang suporta ng Department of Agriculture ang 50 magsasaka sa Surigao na pawang apektado sa nakaraang bagyong Odette. Si MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita. Umabot sa mahigit 2.3 million pesos ang naibigay na tulong ng Department of Agriculture sa ilalim ng livestock program ng ahensya kahapon. 50 mga magsasaka mula sa Surigao del Norte ang napagkalooban sa nasabing programa. Bawat isa ay naka-avail sa egg machine project na nagkakahalaga ng mahigit 48,000 pesos at 3 units egg incubator din ang naibigay sa mga beneficiaries. Ayon sa DA, ang proyektong ito ay laan para sa mga magsasaka sa probinsya na lubhang naapektuhan dahil sa bagyong Odette. Sinabi rin ng ahensya na sa November 4, 2022 ay may nakalaang 2.1 million pesos para sa pareho ring proyekto na ibibigay sa mahigit 40 beneficiaries mula naman sa isla ng Siargao. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita. Nasungkit ng Pilipinas ang kampyonato sa ginawang Second Intercontinental Online Chess Championship for prisoners mula sa 85 team na lumahok mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa finals ng nasabing torneo noong October 17, tinalo ng Team Pilipinas ang Colombia sa score na 2.5 to 1.5 at 3-1 upang makamit ang kampyonato. Binubuo ang team ng Persons Deprived of Liberty ng General Santos City Jail Male Dormitory. Ang nasabing patimpalak ay bahagi ng programa ng International Chess Federation na Chess for Freedom, na kung saan layo ng programa na mabago ang pamumuhay ng mga bilanggo sa pamamagitan ng larong chess. Hataw Balita. Nailibing na si Marilao Mayor Ricky Silvestre matapos itong masawi sa aksidente sa Clark, Pampanga noong nakaraang linggo. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita. Nailibing na kahapon ang alkalde ng Marilao, Bulacan na si Mayor Ricky Silvestre matapos maaksidente sa Clark Freeport Zone sa Pampanga noong October 9. Bago ito, napuno ang public viewing dahil sa dami ng mga nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ni Mayor Silvestre. Well, unang-una, malaki yung nagawa niya sa paglilingkod. Una bilang kapitan, of course, ngayon bilang mayor, ay nakita naman natin na talagang napagtagumpayan niya yung kanyang pagsiservisyo. Sa pamamagitan po ng pagkilala na binibigay sa bayang ito, ay makikita mo po mataas na pagkilala sa rehiyon, sa nasyonal. Makikita natin na talagang ang kanyang pamumuno ay hindi nasayang. Yung buhay niya ay nilaan sa talagang paglilingkod sa mga mahihirap, sa mga talagang magsasaka, sa mga nangangailangan. Nakita ko nung ako'y makasama niya bilang pagbabayan ang kanyang dedikasyon. Nakita ko ang kanyang pagiging mapagpakumbaba. Meron pong servanthood spirit si Mayor Ricky. Kaya
naman epektibo siyang leader. Pasado alas 6 ng gabi nang mailibing ang alkalde sa Santuario Cemetery sa Loma de Gato. Para sa pamilya ng alkalde, nagpapasalamat sila sa ipinakitang pagsuporta at pagmamahal ng taong bayan at ng kasama nito sa panunungkulan mula sa kapitan hanggang 2 termino nito sa pagiging mayor ng Marilao. Ngayon, alam mo na siguro, mahal ka din ng kababayang minahal mo. Hindi na sayang ang pagmamahal mo sa kanila. Di po kami nagsisisi. Kayo ang naging kahati ng kayo ang naging kahati namin sa pagmamahal niya. Samantala, kasalukuyan pa rin nagpapagaling sa Yanga Hospital ang driver ni Mayor Ricky na si Rodel Alcantara na hindi pa rin nagbibigay ng salaysay sa naging sanhi ng aksidente. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Tatlong bangka ang tumaob sa Claveria, Cagayan matapos hampasin ng malalakas na alon kahapon. Nailigtas naman ng Philippine Coast Guard ang 9 na mga mangingisda na lulan ng mga bangka. Si Kyle Balad, humahataw! Hataw Balita! Sinagip ng Philippine Coast Guard ang mga sakay ng 3 bangka na tumaob sa Blue Lagoon, Barangay Tagat Norte, Claveria, Cagayan. Lulan ng mga ito ang 9 na tao mula Fuga Island, Dapari at papunta sana sa Claveria. Isinugod sa ospital ang isa sa mga ito matapos makaranas ng over-fatigue dahil sa nangyaring aksidente. Bali, 3 bangka po yung lumubog, sir. Bali, 9 lahat po yung crew niya, sir. Yung 3 bangka. Yung isang bangka po may 4 tatlo sa kadalawa. Ayon sa PCG, pabago-bago ang lagay ng alon sa dagat kahit patuloy ang ginagawa nilang pagbabantay lalo na sa mga pumapalaot. Kaninang umaga, sir, yung alon doon sa may sir, sa may Bukana sa Lagoon, sir, maganda pa yung alon kanina. Biglang nagbago yung panahon, biglang lumakas. Tapos pero yung mga parating na bangka ngayon, sir, ina-advise na namin sila na magpapasok sila dito sa may sanctuary. Doon po kasi yung pinaka-safe ngayon. Kasi biglang lumakas kasi yung alon kanina, sir, talagang malakas. Tuloy-tuloy naman ang ginagawang pag-alalay ng PCG sa mga bangkang nasa laot upang ligtas na makadaong lalo't malalakas ang alon. Nagpaalala rin ang Coast Guard sa mga residente malapit sa lugar na huwag munang pumalaot kung mataas ang alon. Sir, yung unang-una, sir, tignan nila yung panahon at mag-ingat sila. Mag-kuhan sila ng weather update bago sila bumaba ng dagat. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kyle Balad, humahataw! Hataw Balita! 6 na sundalo na kabilang sa mga naaksidente sa Uson Masbate nitong linggo na natili sa ospital. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita! Nakalagak na sa St. Peter's Chapel sa Masbate City ang 18 sundalong nasawi sa aksidente sa Barangay Buena Suerte, Uson, Masbate nitong linggo. Nanatili naman sa mga ospital ang 6 pang sundalo na kabilang sa military truck. Kinilala ang mga nasawi na sina Sergeant Bernardino Quiamco Jr., driver, Private First Class Eliser Lahoy-Lahoy, Private First Class Pencil Gumba, Private First Class John Mark Aragon, Private First Class R.D. Rabi, Private First Class Christian Badong at Private First Class Rogen Palapar at Private First Class Labrilla. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, bumangga sa nakaparadang cement truck ang military truck matapos nawalan ito ng kontrol matapos sumabog ang hulihang kaliwang gulong ng utility vehicle ng mga sundalo. Magdadala sana ng supply ang mga militar mula sa kampo sa Milagros patungo sa kanilang detachment na mangyari ang insidente. Nangako naman ang pamunuan ng 9th Infantry Division ng Philippine Army ng tulong pinansyal para sa mga kaanak ng biktima na naaksidente. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula rito sa Masbate, Jerry Galicia, humahataw! Tulong muna bago balita! Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang nangyaring magkakasunod na aksidente sa Caloocan City at Cavite nitong Lunes at Martes. Si Ryan Salatandol, humahataw!
Hataw Balita. Sa Caloocan City, nagkaroon ng joint rescue response ang UNTV News and Rescue, MMDA at AYAC responders sa isang vehicular accident sa EDSA Bagong Barrio, Caloocan City. Nadatna ng grupo ang dalawang pasyente na si Maribel Cuarte, 55 years old at Samson Lubguban, 57 years old na nakahiga sa gilid ng mga concrete barriers sa kahabaan ng EDSA pasado 2:00 ng hapon nitong Lunes. May sugat sa kanang ulo at mga gasgas sa braso si Maribel habang iniinda naman ni Samson ang pananakit ng likod at dibdib. Agad na nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue ang mga biktima. Katulong ang dalawang ahensya na itakbo agad sa Quezon City General Hospital ang dalawang biktima upang mabigyan ng karagdagang atensyon pang-medikal. Inaalam na ng mga otoridad ang dahilan ng aksidenteng kinasangkutan ng motorcycle riders. Sa Cavite, nagslide naman ang gulong ng magkaangkas na motorista sa kahabaan ng Aguinaldo Highway, Anabo Coastal, Imus, Cavite, pasado 2:00 ng umaga. Dahilan ito para mawala ng balanse at sumalpok ito sa kasalubong na truck. Kinilala ang mga biktima ng aksidente na sina Walter Nicole Dayop, 26 years old, kasama ang kanyang kaibigan na si Vanji Castillo na nooy patungo sana sa Tagaytay. Nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue team ang mga biktima na kapwa nagtamo ng mga gasgas sa tuhod at balikat. Pagkatapos nito ay agad na dinala sa pinakamalapit na ospital, katulong ang City of Imus CDRMO Rescue Unit. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, Humahataw. Pagkain, trivia, inaabangan, kultura at iba pang makikita. Patikim Probinsya. Ngayon sa mga turista ang mga pagkain Pinoy na inihahain sa isang kainan sa sikat na Lake Cebu. Si Marie Perehon, Humahataw. Likas sa ating mga Pilipino ang pagkahilig sa mga pagkain. Kaya marami sa atin ang pumupunta pa sa iba't ibang bahagi ng bansa upang matikman ang mga ipinagmamalaking pagkain sa bawat rehiyon. Sa bayan ng Lake Cebu sa South Cotabato, matitikman dito ang mga pagkaing binabalik-balikan ng mga local at foreign tourists. Bukod sa magagandang tourist spot na matatagpuan sa Lake Cebu, gaya ng Seven Falls, Lake Resort, recreational activity gaya ng zipline, makikita rin dito ang mga nakakatakam na pagkaing Pinoy. Tulad na lang ng isang restaurant na ito na bida ang masasarap na lutong Pinoy. Patok sa mga turista ang native tinolang manok. Ang pagkain ito ay itinuturing na traditional Filipino comfort food na ang pangunahing sangkap ay manok, green papaya, siling labuyo leaves, ginger, onion at fish sauce. Madalas itong inihahain na may kasamang kanin na perfect pang tanghalian at panghapunan. Isa ito sa kanilang best-selling dishes dahil bukod sa masarap, mura pa. Sa halagang 360 pesos, 6 hanggang 8 tao na ang makakakain. Paborito din ng mga turista ang kanilang garlic chicken, buttered chicken, at ang kinagandahan dito habang kumakain ay matatanaw ang perfect view ng isa sa pinakamalaking lake sa Lake Cebu. Busog na ang mata, busog pa ang tiyan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marie Perehon, Humahataw. Hataw Balita. At Gladys, tayo ay patuloy na nag-aanyaya sa ating mga kababayan sa mass indoctrination ng MCGI. Day 13 na po tayo. Ano po? Yan po ay mapapanood sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat
anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Marcos Kapitulo 11, talatang 24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-19 sa buwan ng Oktubre 2022. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Gladys Tuwabi. Ako naman po ang inyong amigo Sherwin Kulubong dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.